Isang araw ng Disyembre, naglalakbay ang kaportabo sa ilog Pasig sa buong Laguna. Nag-uusap sa gobyerno ng mga pasahero. Habang pinagtatanong ang pagtutuwid sa paligo-ligong ayos ng tubig, ay biglang nagsilang. Ang lunas ay napakadali. Bukay ng bagong kanal, pagbukas ng bagong ilog at tagpunan ng ilog Pasig. Pues, sumira. Gamitin ang mga bilanggo, gamitin ang mga alipin para walang masayang na pera. At kung hindi sasapat, pagawain ang taong bayan sa pilitan silang kapawin. Sa ganitong paraan nangyari ang malaking piramide ng Ehipto, ang malawak na lawa ng Bores at ang Coliseo ng Roma. Ngunit maaaring magbuhay ito ng isang malapit pag-imagsik. Ang pulong ito ay hindi na muling makihimagsik. At kayo, Padre San, anong silbi ng mga katulad ninyong mga praile kung ang bayan ay makihimagsik? At huwag niyo akong sisimulan sa mga pangangatuwiran ninyong pulos patumpakan. Palakpak eh. Ano ko, sir, sa... Ano na yan? Aalito ng ubas pasilyo nang nakaringin siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng paang papalapit. Natalaw niya ang isang alino ng lalaki kabilang sa ilang bahagi ng balero. Kumuha ito ng asarol at simulang lukukan. Kinabahan si Basilio. Malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio ang lalaking nabuhay. Hindi nagtagal ay napagod si Basilio. Matutulungan po ba kayo, Ginoo? Pinukot ni Simon ang kanyang revolver at tinutok kay Basilio. Basilio, nakaalam ka ng lihim na maaari kong ikasawi. Pero, hindi kita papatayin sa pangangatwira na hindi mo ko pagtataksilan. Pumunta ako dito para pabagsakin ang masamang pamahalaan. Pabilisin ang pagkasira nito kahit madaming dugo ang gumanap. Kabataan! Kabataan na walang kamuwang-muwa. Kabataan na mataas ang pangarap. Ano kayo? Ba't nyo pinapangarap ang wikang Kastila? Hindi po. Hindi po. Don't ba? Ano? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan. Lalo kayo niyang magiging alipin. Alam ko na. Alam ko na. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin at pabagsakin natin ang masamang pamahalaan. Gamitin mo ang lakas
ng iyo, gamitin mo ang lakas mo sa mga kabataan para sumama sila para pabagsakin ang ating pamahalaan. Ginoo. 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 Kaya mo yan. Ginoo. Kaya mo yan. Ginoo, napakalaki kong parangal na naitago ang iyong naitago ang iyong lihim. Ngunit hindi ko kayang tuparin ang iyong lihim. Basilio, kahit hindi ka pa handa, umaasa ako na sa katagalan ng panahon, ikaw ay sasamahan mo ako para sa aking pinapangarap. At kung sakasakaling magbago ang iyong isip, pumunta ka lamang sa aming tahanan sa Escobar. Escorta. Escolta. Sumama sa Escolta. Sa Escolta at maglilingkuran kita ng buong puso. Ikaw na lang. Girl. Sa Escobar. Score tayo. Hindi, siya na lang po. Kahit ganyan pa lang. Bago makalabas, Basilio sa kulungan, nakita niya si James. Iba po yung lamparan niya. Tama, ito ang lampara. Pero ito ay hindi pagod. Maraming puot ang naipon dito. Maraming luha ang naipon dito. Ito ang kahuling-huling sandata ng mga Manila. Lakas laban sa lakas, taas laban sa taas. Mamayang gabi, magkakaroon ng malaking pagkukulong. Doon ko ilalagay ang lamparang karisot. Tiyak na tiyak ni Padre Florentino na si Simon ang Kastilang hinaman. Dumating ito buuan na pasan ng kanyang maleta at patapat. Tinanggap ito ng mabait na pari nang walang tarong-tarong. Dahil sa hindi pa nito nalalaman kung anong nangyari sa Maynila. Padre! Padre! Pagbuksan mo ako, Padre! Nahihirapan po ba kayo, Ginoo?
saan gumawa yung kalooban ng Diyos. Matigis sa gumawa, anong Diyos iyan? Naramdaman ni Padre Florentino. Binigilan ni Simon ang kanyang kamay at pipi. Kinuha ni Padre Florentino ang kayamanin ni Simon at pumunta sa pasilyo. Yun lamang po, maraming salamat.